So yun, para makasipra, this again John from Acoustic One, and in today's video, so pag-aaralan natin ngayon ang basic chords ng kantang Same Ground by Kichi Nadal. So wag na tayo magpatumpik-tumpik, so diretso na tayo sa ating guitar tutorial. So tara, let's! Okay, simple mga kasipra, so nagbabalik na tayo sa ating channel, and in today's video, pag-aaralan natin ngayon ang basic chords ng Same Ground by Kichi Nadal. Okay, so sa mga chords dito is kagaya nga ng mga napapag-aralan na natin, well obviously paulit-ulit lang ang mga chords nito. So sa intro, ang mga chords niya is A sus 2. Yan, kung makikita nyo, A sus 2 is actually dalawang daliri lang, ano. It's either pwede nyo gamitin yung inyong index finger at inyong middle finger. Ayan. So andito siya sa may 4th string, ayan, 2nd fret, and then yung 3rd string, 2nd fret, ayan. Ayan. Although makikita natin sa mga ibang chord chart, ang ginamit nila dito is yung A major, yung basic lang na A, yung tatlong fingers, yan. Pero kung pakikinggan nyo maigi, it's actually A sus 2. It's not A major, ano? Although nasa A major ang kanyang key, pero kung pakikinggan nyo maigi, A sus 2 talaga yung tunog ng kanyang intro, eh. Ayan, no? Hanggang sa mag-verse or stanza. Ayan. So, ganito ang kanyang strumming pattern. Ayan, okay? Ayan, no? And then, ang susunod na chords nun is G. Ayan. Okay, so, ang mga chords niya uli is A sus 2, balik ulit, A sus 2, G. Okay, so 2 times, and then afterwards, diretso na agad sa stanza. So, ganun pa rin ang chords niya, A sus 2, and G. Okay, so, my love, it's been a long time since I cried and left you out of the blue. It's hard leaving you the way that I never wanted to. Tapos, refrain na. Okay, so sa refrain, ganun pa rin naman ang chords niya. A sus 2, G. Okay, so paulit-ulit lang. Magkakaroon lang ng variation or pagkakaiba ng chords kapag papasok na tayo sa chorus. Okay, so mamaya papakita ko yan. By the way nga pala, kapag gitarahin nyo to, originally, it's an acoustic sounding. Pero makikita nyo, ang gamit ko rito is electric guitar. It's my Telecaster by Clifton. Ayan. So, Clifton, baka naman. Ang ginamit ko rito, kung mapapakinggan nyo, is somewhat like sounding ng acoustic guitar. Kasi gamit ko ngayon is yung aking acoustic simulator na guitar effects. Okay? And then, pagdating na sa chorus niyan, ang variation ng chords or yung pagkakaiba ng chords is magiging A na. Okay, so sa halip na A sus 2, magiging A. Ayan. And then E. And then F sharp minor. And then D. Okay, so kung mapapakinggan nyo nga sa original song is distorted na yung tunog niya. So ibig sabihin, pwede nyong gamitan ng distortion or overdrive o kung ano man yung matataas na gain na guitar effects nyo. Okay, so magsuswitch over tayo from acoustic simulator to my overdrive. So ganito siya. Okay, kung mapapansin nyo, doon sa may bandang huli ng kanta is sa halip na D, magiging D minor. I don't know kung ilan ang repetition nun, pero nasa sa inyo na rin kung kakantay nyo. Basta ang basic nun is A. Okay, so regular clean tone muna tayo para may pakita ko sa inyo. So A. So I don't understand E. I'm feeling so bad now. F sharp minor. D. Ayan. Okay, ulit. Mama,
tapos D minor. Stranded on the same ground. Tapos, konting interlude. So, balik uli sa A sus 2 and then G. Okay? Ayan. Tapos, pasok uli sa stanza 2. Okay? So, ganun pa rin naman ang chords niya is A sus 2, G, hanggang sa mag-refrain, ganun pa rin naman, A sus 2, G. And then, pagdating na sa chorus, A, E, F sharp minor, D, and then ulit-ulit, A, E, F sharp minor, D minor. Okay? So, pwede nyo lagyan ng distortion doon or yung overdrive. Okay, so yun yung sa chorus. So napakaganda, 'di ba? Parang talagang rakrakan ng dating niyan. And then after nung second chorus na yon, ad-lib na talaga siya. So yung parang full length ad-lib niya. So ang chords niya is same pa rin naman katulad nung sa intro at sa mga stanza. So A sus 2, G, A sus 2, so actually, ang chords nun is paulit-ulit lang. If I'm not mistaken, 4 times siya sa ad-lib. And then after nun sa ad-lib is balik agad sa chorus. Okay, so distortion na naman tayo. So A, F sharp minor, D, A ulit, F sharp minor. Okay. And then after dun sa chorus na yon, syempre yung huling chorus niya is D minor nga. Standing on the same ground. Balik siya sa clean tone or pwede nyong gawa ng acoustic sound. Ayan. Ang chords naman niya is balik uli sa A sus 2 and then G. So, konting strum, parang 2 times ata yon. Ayan. Tapos outro na. When all else fails, would you be there for me? Ayan. When all else fails, would you be brave to see you right through me? Ayan. So, yung outro nun or yung tinatawag nila na coda is same pa rin naman ng chords niya. Same chords, oh, di ba? A sus 2, G. So, same chords like stanza and intro. So, yun nga, A sus 2. When all else fails, would you be there to love me? When all else fails, would you be brave to see right through me? Ayan. So, ang release chords niya is A sus 2. So, yung mga the usual structure ng isang song, kung ano yung kanyang key, most of the time, pero hindi naman palagi, is kung ano yung key niya, at dun siya nagsimula, dun din siya magtatapos. So, kanina nasimulan natin sa A sus 2, and then yung release chords niya dun sa coda or sa outro is A sus 2 din. Ayan. To see right through me. Ayan. Diba? Napakasimple lang mga kasipra.
At yung pang mixing vlog na nai-present ko sa inyo ngayon, I hope may natutunan kayo. At kung di pa kayo nakasubscribe sa aming channel, don't forget to subscribe. Acoustic One at i-hit nyo na rin ang notification bell para updated kayo palagi sa aming susunod na guitar tutorials. So till next time mga kasipra, maraming salamat at God bless.